umaga mga ka-JB, no? Ngayon, share ko lang po sa inyo mga ka-JB na nandito tayo ngayon sa Barangay Taritiin, sakop ito ng bayan ng Nara po mga ka-JB. So may bago naman akong i-share sa inyo na isa pong ilog at kasama na rin po yung mga falls dito sa Barangay Taritiin. Sakop po rin ito ng bayan ng Nara. So change tayo camera mga ka-JB at atin pong panoorin at tingnan itong mga ilog at ang mga rock information ng ilog ng Barangay Taritiin, Nara, Palawan. Ito na po siya mga ka-JB. Ano? So isa naman pong falls na atin pong makikita ngayon mga ka-JB. Ano atin pong bibidyohin at ipapakita sa inyo. Hala, akyat tayo doon mga ka-JB, sa taas na yan. Kasi doon kanina nagdaan ako sa baba, mayroon ako nakitang falls doon. Yun ang unang falls ng Barangay Taritiin, Nara, Palawan. So ngayon, tingnan po ninyo mga ka-JB. Yan, napakalinaw naman po yung tubig. Ano? At maraming mga bato, mga kabatuan. Yan, tingnan nyo. Yan, diba? Ganda, diba? O sige, tara, akyat tayo doon sa taas. Papakita ko po sa inyo. Doon tayo sa taas. Sige. Yan, tingnan nyo po, napakaganda po yung falls nila. Ito po yung falls ng Barangay Taritiin, sakop ito bayan ng Nara. So dito po yan sa Barangay Taritiin. So dito mo tayo. Dandahan lang kay madulas para makakit tayo doon sa taas. Titingnan natin mga ka-JB, ano. Hindi pa ako nakakit doon, pero ngayon titingnan natin para makakit tayo. So dito tayo dadaan sa kabatuhan na to. Tara, akit tayo. Yeah. Uy, ito makakit wala tayong dadaan akitan. So wala tayong mapaghawakan mga ka-JB. Dari, makakit tayo. Yan. Na. So tinampon nyo, may mga bato. So napakalaking bato po dito mga ka-JB. Ano ko? So sige, akit tayo sa taas. Yeah. Tingin tayo, baka may snake dito, tapos makagat tayo. Nag-iisa pa naman tayo, wala pa tayong kasama. Yan, ito po. Yan, kanina nakapag-akyat na po tayo dito sa taas. So titingnan natin, dahil doon mayroon pa ako nakitang falls doon sa taas pa. So kanina nakita tayo na falls doon maliit, ito naman natin baka malaki. So ito mga ka-JB, share ko lang po sa inyo, ano ho, ang address nito ay sa Barangay Taritiin, sakop po ito ng bayan ng Nara. So sa nakaraan nakapag-video tayo, naka-video na rin tayo ng buong Manggahan, nakapag-video na tayo sa mga ilog nila. So ito naman ay panibago, ano ho, dito po na yan sa barangay naman ng Taritiin. Ayan, so ito po yung mga nila, mga ilog nila dito sa Barangay Taritiin. Ayan, napakaganda, diba? So sige, akat pa tayo doon sa taas kasi may nakita akong doon falls, yung falls doon, ano ho. So tingnan natin mga ka-JB, akat pa tayo doon sa taas. Para makita natin. So ito siguro yung part ng falls na to na medyo malaki. So dito tayo sa gubat. Yan. So dito may daanan. Tingnan natin, ano ho, mga ka-JB. Yun. So dito, ito yung daan nila. Paakyat dito. So tingnan natin kung
Akit tayo dito. Aray. Aray. Ito na. So, ito na yung pulse nila. Na medyo mataas-taas ng kaunti doon kanina sa baba. Kasi yung nakita akong pulse nila doon sa baba kanina ay medyo mababa lang. Ito naman po mga ka-GB ay mataas. No? Mataas yung pulse na to. Ito na yung part ng bahagi ng ng pulse na mataas. Bali pang-apat na pulse na yata to na mataas na bahagi dito sa bayan ng Nara, mga ka-GB. Sa bayan po ito ng Nara sa barangay Karitiin. Ayan po, nakita po nyo ang taas. So susubukan natin, baba tayo ulit doon, baba. Ayan. Ay, ito na. Eyo, ito tayo. So ganyan po siya kataas mga ka-GB. Yan, yung taas po yan. So kung may daanan pa sana, makapag-akyat pa tayo doon para makita natin sa taas, mga ka-GB. Yan po, makita po ninyo yan. Yan na po yung binabagsakan nila ng tubig. So ang bahagi ng binabagsakan nila ng tubig, hindi naman gaano kalalim, mga ka-GB. Mababaw lang din. Puro ganyan lang sa katas. Saka sa sobra siguro ng init ng panahon ngayon, hindi gaano kalakas yung tubig. Ganyan lang siya, yung pulse na to. Dito po yan sa barangay Karitiin. Sakop din po yan ng bayan ng Nara. So kung may panahon kayo, may time kayo na maglibang-libang, mga ka-GB, pwede nyo po ito puntahan, pasyalan, para makita rin ninyo. Ayun, may kuweba sa taas, napakalaking bato. Nakikita po natin yan, mga ka-GB. So nataas. So baba pa tayo doon sa may panan. Tatalon ako. Yeah. Yan. So may napansin ako, may kuweba doon. Ayun, may butas din, ayun, sa taas na yan may kuweba. So tabi-tabi lang po, hindi ko po kayo makikita. Ayan, may kuweba po. So hindi na tayo pwede papasok dyan. Sana may plano tayong pasukin sa kuweba na yan. So hanggang lang tayo, mga ka-GB. Hanggang sa pulse lang tayo siguro mapapanood natin ito. Ayan, tingnan po ninyo yan, mga ka-GB. Ayan. So napakataas po yung pulse na yan, siguro mga palagay ko mga may 10 feet yan. May 10 feet o mga sobrang ganun lang. Ayan. So dito may kuweba. Yan po, mga ka-GB. Pakita tayo dito sa likod. Ayun, may kuweba. So bumabagsak na yung tubig dito, mga ka-GB. Mababasa na yung cellphone natin. So balik muna tayo doon. Hindi tayo pwede magpatuloy kasi madulas ang bato, kaya dandahan lang, baka mahulog tayo. Yan, mga ka-GB. So nakita na po ninyo yung sinasilip ko sa inyo ngayon. Yan, dito sa part na to parang may malalim, di ba? Yan, mga ka-GB, titignan po ninyo yan. Yan, tapos ang gaganda ng mga information nila, mga ka-GB. So na sa inyo, kung may plano na kayo magpasyal, sige, pwede nyo napuntahan, mga ka-GB. Sakop po ito ng bayan ng Nara sa barangay Karitiin. Ayan po, mga ka-GB. So mamaya pagbaba natin doon, bibidyohan din natin kasi unang pulse ng Karitiin kanina, di tayo nakapag-video doon. Ninampasan natin kasi sabi nila nang nakaraan nang pumunta ako rito,
Sabi nila mayroon pa daw sa taas. Pero aywan ko kasi mayroon pandaanan doon kanina. Nakita ko baka mayroon pa rin falls doon. Hindi na tayo makaakyat siguro. Hanggang dito na lang tayo. Pero may napansin ako may daanan doon. Pero mataas na eh. Hindi tayo pwedeng mag-akyat na siguro doon. Hanggang dito na lang tayo. Pero mamaya pasyalan natin. Titingnan natin kung mayroon tayong madadaanan. At titingnan natin kung makaakyat tayo roon mga ka-GB. So ayan, ito po yung area. Pagdating nyo doon sa sa baba, sa unang madatnan nyo, mayroon kayong makitang post doon na mababa. Tapos sa pangalawa, mayroon post na maliit, tapos meron din paliit, tapos meron din pangaliit. Basta ito pang-apat na ito na bahagi ng post na akin pong nakikita ito mga ka-GB. So kung gusto po ninyong pasyalan, so sige. Makapag-relax din kayo kahit minsan-minsan. Sobrang busy niyo sa trabaho, sige, puntahan niyo at subukan at tingnan kung nagugustuhan niyo ang area dahil sa magitan po ng pagbibideo ko hindi po makikita. So pasok din po yung mga sasakyan mayroon tayong parking area doon mamaya. Titingnan natin yung parking area, silipin natin mga ka-GB mamaya pag naglabas tayo. So parang medyo nakakulimlim na yung panahon, pero hindi tayo masyadong magkapankit, mag-alala, baka biglang bumagsak yung malakas na ulan. So minsan nakapanganib rin po yung tubig mga ka-GB. So mamaya tingnan natin kung anong magagawa natin at masilip pa sa ibang mga bahagi nitong mga ilog na pinapakita natin. So ano po ba ang mga purpose nito? Bakit ito pinapakita? Kasi ito po yung Palawan, masabi po natin na virgin forest. So pag sinabi natin virgin forest, ibig sabihin maraming mga falls sa lugar na to. So talagang pinapatutuo ko na ipinapakita itong lugar para masabi naman ng iba na totoo nga talaga. Hindi lang sa haka-haka at hindi lang masabi natin na verbal ang isang lugar na sa ganun. Para sabihin ng iba na ay totoo pala. Napakaganda rin talaga ang Palawan. Hindi lang po 'yung sa mga beach namin dito sa Palawan. Hindi lang po sa mga beach sa Palawan ang atin pong makikita mga ka-GB. Kundi pati po yan sa mga kabundukan namin, sa kabundukan, sa Bukirin, makikita po ninyo yan mga ka-GB, naluntian talaga ang lugar ng Palawan. So masabi natin, kaya patutunayan ko po sa inyo na ang Palawan, isa po yan sa maraming ilog din, maraming mga falls, maraming mga batis na talagang gustong-gusto nyo pasyalan mga ka-GB. So kung makapagpasyal kayo sa Palawan, isama nyo na sa bahagi yung pagpapasyal nyo sa mga falls dito sa Palawan. Yan po mga ka-GB, so napakaganda po yan, mga lugar na ating pumapapasyalan at ipapakita po sa inyo mga ka-GB. So yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga ka-GB.